umaga po sa ating lahat. Good morning. Yan. Tayo po ba ay nabibless sa ating worship ngayong umaga? Are we blessed, church? Nakatagpo po natin ang presence ni Lord kasi yun po ang ating layunin. Kung tayo po ay pupunta sa church, una, higit sa lahat, ang ating layunin po ay makatagpo natin ang presence ni Lord. Amen. Kumbaga, ang tanging number one na dahilan bakit tayo ay mag-church para ma-feel, maranasan, okay? Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Sino pong nakakaranas ng presensya ng Diyos? Amen. Ano pong pakiramdam kapag maranasan mong presence ni God? Masaya, magaan, di ba? Lahat ng bigat parang nagganda tanggalan. Amen? Sino pong naka-experience ng presensya ng kaaway? Yan. Pag may papunta sa isang lugar na parang ramdam mong may ibang espiritu, anong, di ba, parang nakikilabo, parang mabigat, di ba? Kapag pumasok tayo sa bahay, di ba dalawa ang maramdaman natin? May mga bahay na pagpasok mo pa lang, parang masaya, magaan. May mga bahay na parang maaliwalas. Pero meron din bahay na pagpasok mo pa lang, parang may bigat. Diba? Ramdam mo. Alam niyo po kung bakit natin nararamdaman yan? Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, matalas yung iyong pakiramdam. Okay? Kamukha din yan ng tao. Diba? May mga tao na magaan kasama. Amen? May mga tao na masaya kasama. Meron din namang mga tao na magtataka ka, bakit parang nakakayamot na tao? May mga tao bang ganon? May kilala kayong ganon? Na hindi mo naman sinasadya na parang di ba, naririnig po natin yan, parang bigat ang loob ko sa taong ito. Bilang mga Kristiyano, hindi na lang natin kinukwento. Pero nasa ating mga puso. Kapag nagkaganon, anong pakiramdam mo? Anong ginagawa natin? Magpipray. So, ipanalangin mo. May bahay na mabigat, may tao na mabigat. So, ang ginagawa ay manalangin. Amen po ba? Manalangin po. Dahil ang panalangin po, siya po yung ating sandata. Siya po yung ating power. Para magkaroon ka ng power na malampasan natin, power na ma-overcome mo ang mga burdens, mga bigat, mga nagugulumihanan, mga bagay na nagiging problema. Alam niyo po, ang tanging solusyon ay panalangin. Yan. Kaya kung madalas kang manalangin, mataas ang antas ng power. Sundan po natin. Kapag lagi kang nagpipray, may pera ka o wala, masaya man o malungkot, ang tangi mong solusyon ay prayer. Mayroon kang pangangailangan, pero kapos. Ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano ay prayer. Ikwento mo, sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, wala akong ganito. Lord, salan kami sa ganito. Lord, may pangangailangan kami sa bahay. Lord, may bayaran kami. Ang tangi mong laging kausap ay ang Diyos. So, ibig sabihin, intact lagi ang ating connection. Sabi nga po natin, connection. Kailangan laging nakadikit ang ating connection sa ating Panginoon. Amen? Kung natandaan niyo po yung formula ng masigasig na Kristiyano, ay 3 P lang po yun. Number 1, hanapin mo ang presence ni Lord.
Diba? Number one na P, hanapin natin ang presensya ng Panginoon. At pangalawa, yung pag nasa iyo na, ang naranasan mo na ang presence ni God, nagkakaroon ka ngayon ng power. Sabihin natin, power. Power. Walang power. Sabihin natin, power! Yan. Dahil masigla. Kasi may power eh. Hindi may power. Wala mong power. Kumbaga sa ilaw, paindap-indap, kumukurap-kurap. Pagkatapos, ang power, ay presence, power, pagkatapos noon ay merong promise. May promise si Lord. Anong promise ni Lord sa atin? Lahat yung promise niya ay nasa Bible. Marami siyang mga pangako. Sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Di ba? Napakaganda. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Okay. Maraming promise si Lord. May promise si Lord na I will provide all your needs. Okay. Tutugunin ng Lord ang ating mga pangangailangan. Amen po ba? Amen. Okay. So, ngayon po tayo po ay lumako sa ating Word of God. Basahin po natin Lucas. Okay. Luke chapter 19. Luke 19 verses 1 to 10. Yan. At tingnan natin yung story. Karamihan sa atin, kung hindi man lahat, narinig na natin ang kwento na ito. Pero kung minsan, may mga kwento sa Bible na ang laki ng impact pala. Simple na kwento, pero malaki pala ang mensahe para sa ating lahat, lalo sa itong taon na ito, ng year 2026. Amen? Ang mga kwento sa Bible, meron din kwento. Si Jesus kasi, Jesus was a teacher, guro, di ba? Tawag sa kanya, guro. Ang tawag sa kanya ay rabbi. Ang rabbi, ibig sabihin ay teacher. Okay. Kaya siya may mga estudyante. Ang kanyang estudyante ay 12. Yung kanyang disciple. Another synonyms ng disciple ay student, follower, tagasunod. Okay, tayo nandito ngayon, mga follower tayo ni Jesus. Okay, bilang mga tagasunod ni Kristo, laging ang ating batayan ay ang salita ng Diyos. Okay, yung mga kwento sa Bible na hanggang ngayon ay kapaki-pakinabang. No? Na hindi lang yan basta-basta na kwento lang, hindi lang yun yung mga nararanasan nila noong araw, na mayroong mensahe din para sa atin ngayon na pwede nating gayahin. May mga bagay, kwento sa Bible na pwede nating iwasan dahil mga warning pala iyon na para huwag tayong mapalayo sa Diyos. Okay, merong kwento dito ngayon, dahil hindi naman natin sabay-sabayin yung mga kwento na yun. Alam niyo po si Jesus, yung klase na guro, na mahilig siya sa kwento. Okay? Sino dito mahilig sa kwento? Diba? Mahilig tayo sa kwento. Ang lalo mga Pilipino, sinitong mga Pilipino. Okay, Pilipino. Ano po palatandaan ng Pilipino? Matangos ang ilong. Sabihin na natin matangos. Dalawang klaseng matangos. May pataas, mayroon namang patagilid. Okay, matangos siya, yun nga lang sideward. Kaya pag matangos sideward, kaya nauna. Okay, yan ang mga Pilipino. Okay, so bilang mga Pilipino, mahilig tayo sa kwento. Kahit yung mga bata pa tayo, may mga kwento ng mga lola at lolo. Na hanggang ngayon, may mga dala-dala pa rin tayong mga kwento. Ang mga Pilipino, typically, mahilig sa kwento. Mahilig sa drama. Kaya patok na patok sa atin ang mga telenovela. Sino dito nakakilala kay Marimar? Di ba? Hanggang ngayon,
Sino ditong mahilig, anong paboritong pelikula? Titanic. Yan naman, di ba? Si Ian, nanonood na rin pala ng Titanic. So, kilala niya si Sergio. Ay, Titanic ba yun? Ay, Marimar pala yun. May mga kwento, di ba? Pagkatapos ng kwento, anong mensahe? Kwento lang. Kaya lang mga kapatid, yung hilig natin ng kwento, ginagamit din ng kaaway sa pagiging mahilig ng kwento. Ginagamit, ay mahilig pala ang Pilipino ng kwento. Ngayon, kwentong chismis. Kwento din yun, di ba? Dahil mahilig tayo sa kwento, nagdadampot-dampot tayo ng mga kwento. Kwento ng ibang buhay, kinwento natin sa iba. Kwento pa rin yun. Yun nga lang, dalawang klaseng kwento. May kwento na nakakapagpalakas ng pananampalataya. Meron namang kwento na nakaka-discourage, nakakatisod. So, dalawang klaseng kwento. Kaya mag-ingat tayo sa kwento. Sino ang nagkwento? Ano ang kinukwento? At para saan? Ano bang layunin ng kwento? May kwento kasi na ikwento niya yung buhay ng iba. Tapos sinisiraan yung iba. Tapos sinisiraan. Sa tingin nyo, nakakabuti? Pagkatapos magkwentuhan ng mga marites, ano pong naramdaman? Na-encourage ka, lumakas ka? Nanghihina ang balikat mo. Di ba? Na parang nawalan ka na tuloy ng gana. Mga kapatid, ang purpose ni Jesus sa kwento ay para mapalakas, para tayo merong matutunan. Kaya mag-ingat kung sino ang nagkwento at ano ang klaseng kwento. Kapag kwento na kasiraan o kapag kwento na chismis, kanya-kanya na tayo ng pantay. Sabihin natin kapatid, sister, or brother. Kadalasan naman sister. Pag lalaki kasing mahilig sa marites. Anong tawag nun? Sa lalaking mahilig sa marites? May tawag sila? Tolits. Ayan, tolits. Ano ang latest? Yan, mga tolits. Okay, ngayon ang kwento. Tingnan natin si kwento ni Jesus. Basta isipin natin basta't may kwento, alamin ano ang matutunan. Kapag wala kang matutunan, sabihin mo sa kapatid, sister, mas buti siguro kasarado mo yung bibig isisiper kasi hindi ako lumakas. Nakakahina yan. Amen po ba? Okay. At sa Bisaya, ating ipadlungon, ating patigilin kasi hindi man nakakabuti. Yung mga bagay na nakakabuti. Okay, si Jesus. Ito yung kwento ni Jesus. Okay, tingnan niyo po. Okay, Bible tayo. Bible story. Sabi natin, Bible story. Na merong mensahe. Okay. Tingnan natin anong mensahe sa kwentong ito. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid, habang magbabasa po tayo ng kwento. Okay. Kwento ito sa mga bata, pero kwento din para sa mga matatanda. Okay. Sige po. Basahin po natin. Sige, tingin po kayo dito sa pagbabasa. Ready? Begin. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now
I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save what was lost. Okay, meron pa? 11. Okay, tingnan niyo, meron ka rugtong to. Ay, ganyan lang muna. Okay, sige tayo po makaupo, mga kapatid. Okay, mag-pray. Manalangin po tayo. Liyoko po natin ating mga ulo, mga kapatid. Father God, narito kami muli, lumalapit sa inyo at humingi ng karunungan and gabay ng inyong Holy Spirit. Holy Spirit of God, tulungan niyo po kami, bigyan kami ng wisdom para mas malalim na mensahe ang aming matutunan sa kwentong ito. Sa mensahe mula sa inyong salita. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, ingatan niyo po kami, ang bawat isa na narito na mapuspos kami ng inyong salita at ng inyong espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, palakpakan po natin si Lord. Malakas po na palakpak para kay Lord. Okay. Mula ganitong oras, anong oras? 11 na. 11:15. So, late po tayo mga kapatid. Kaya pag late tayo magsimula, huwag kayong magtaka, late na rin po tayo matatapos. Kaya kung gusto natin maagang matapos, maaga din po tayo mag-start. Supposed to be ang ating oras mag-start ay 10. Kaya nandito na tayo bago mag-10. Okay, since nandito na tayo kay 11, bilisan natin ang kwento. Kaya minsan ako'y hirap na hirap mag-ano sa mensahe. Paano ko paikliin? Paano sa sobra kong isip kung saan na ako magsimula, saan ako matatapos. Sa sobra kong gulo na sa isip ko, hindi ko na alam paano matatapos. Kasi yun po yung struggle mga kapatid bilang mga speaker. But since ngayon, nandito tayo sa Word of God, focus tayo, kahit maikli, umahaba. Ang importante, may matutunan tayo. Kahit naman maikli na mensahe, wala ka namang natutunan. Kahit man mahaba, wala ka pa rin natutunan. Ang may importante doon, maikli, mahaba, anong mensahe na iyo nakukuha. Amen po ba? Maikli, mahaba, ano ang mensahe na ating nakukuha. Yun yung importante. Kasi ang mensahe ng salita ng Diyos ay siyang pagkain ng ating kaluluwa. Para mapatatag, mapalakas, at maging matalino po tayo pagdating sa spiritual na karunungan. Okay, ngayon po, sa kwentong ito, ang ating topic ngayong umaga is the burning desire. Sabihin natin, burning desire. Okay. Kapag sinabing burning, apoy yan, apoy. Diba? Burning desire. Kumbaga sa malalim na Tagalog ay marubog na pagnanais. Okay? Malalim na hangarin. Hindi lamang po ito hangarin na pwedeng matupad, pwedeng hindi. Kapag sinabing burning desire, hindi ka papayag na hindi mangyari. Sundan po natin, yung masugid ka, hindi ka titigil hanggang hindi mangyari. Meron kang nais, meron kang gusto sa buhay na kailangan kong gawin. Itong taon na ito, 2026, marami tayong gustong gawin. Okay? Meron kang gustong mangyari. Sa taon na ito, pagpasok ng 2026, ano ang iyong nais? Anong gusto mong mangyari, kapatid? Itong year na ito, kailangan mayroon na akong bahay. O yan, magandang ano yun. Yung baga, mayroon kang plano. Meron kang gustong mangyari. Dahil pag wala kang plano, pagkatapos ng year 2026, pag-evaluate mo, anong nangyari sa buhay ko? Anong meron naganap? Anong ganap sa buhay ko nitong 2026?
Kung anong gusto mong plano, anong plano mo, meron kang gagawin na mangyari. Hello? Hindi ka pwedeng magplano lang na wala kang gawin. Amen? Yung plano, samahan natin ng kilos. Samahan natin ng action para ito ay mangyari. Okay, simplihan po natin sa personal nating buhay. Gawin natin isa sa ating mga plano na makilala natin si Jesus. Okay po ba yun? Hindi lamang sa material na bagay. Okay, specific tayo muna. Ang plano ko, Pastor, nitong year na ito, na lumalim ang aking pananampalataya. Okay ba yun? Taas mga kamay sa gusto ng ganun. Ang aking plano na para ako'y lumalim, para madagdagan pa ng marami ang aking kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Dahil mga kapatid, the more nating makilala si Jesus, hello? The more na mapalapit sa iyo ang blessing. Bakit? Dahil si Jesus, dahil ang Diyos, may-ari ng blessing. Nasundan natin, pag unahin mo yung pera, unahin mo yung material na bagay, hindi yung may-ari ng blessing. Nasundan natin, dahil kapag kadikit mo ang namimigay, huwag ka munang mag-focus doon sa mga bagay na pinamigay. Alamin muna natin paano mapalapit sa tagabigay. Nasundan natin, yung tagabigay ng blessing, yung kaya kang pagpalain, yung may kakayahan na pwede kang pagyamanin. Sino yon? Sino po ang may kaya na pwede kang umasinso? Di ba si Lord? Sino ang makapagbigay sa iyo ng magandang buhay? Di ba si Lord? Pero kung unahin mo yung hanap buhay, yung pera, yung material na bagay, hindi yung may-ari ng biyaya, lalo ka mapariwara at mapalayo sa nagmamay-ari ng blessing. Sundan po natin. Okay, ngayon, tingnan niyo po yung kwento. Okay, ang tungkol po ito, okay, nung si Jesus ay pumasok sa Jericho. Jericho ay hindi po ito yung artista. Si Jericho Rosales. Ang Jericho dito ay lugar po ito. No, lugar sa Jericho. Lugar po ito doon sa Israel, sa Jerusalem, sa Jericho. Sa isang lugar, pumunta si Jesus. Okay. Pagpasok ni Jesus sa Jericho, dinudumog siya ngayon ng mga tao. Okay? Dahil naririnig ng mga tao doon sa Jericho na matunog ang pangalan ni Jesus. Kumbaga sa ating panahon ngayon, parang sikat. Sikat siya hindi bilang artista. Sikat siya dahil maraming talento. Sumikat, nakilala, naging tanyag si Jesus dahil sa mga himala ng kanyang mga ginagawa. Nakakarating ang balita na mayroong Jesus na gumagawa ng himala. Yung nagpapagaling ng mga bulag, na mayroong patay na nabuhay, si Lazaro. Ito yung Jesus na nagpapakain ng 5,000. Pinapakain lang sa 5 tinapay at 2 isda. So kapag narinig mo ito, na hindi mo pa nakita, sino pa kaya ito si Jesus? So nagkaroon ka ngayon ng interest to see Jesus. Diba kapag may tao kang narinig na ganito, mayroon daw, naghihimala daw ito. Diba pag may naghihimala, dinudumog ng mga tao, pinupunta, nagpapagaling daw ng may sakit, mga may taning na yung karamdaman, pinapagaling. Diba yung mga sakit, unang ma-attract dyan, yung mga may sakit. Yung mga may cancer, ulcer, lahat ng sakit, yung hindi nakakalakad, na paralyze, interesado. Kasi, baka ito na yung tugon sa aking pangangailangan. Baka gagaling na ako dito.
Okay? So, isipin niyo po ng ganun ang flow ng kwentong ito. Okay. Isa doon sa nakakabalita na si Jesus ay pupunta sa lugar ng Jericho ay isang tao na nangangalan na Sakio. Okay, si Sakios. Okay. Sino naman ito si Sakios, mga kapatid? Okay, ito si Sakios ay isang mayaman. Paano ko nalaman? Nakarating ba ako doon? O, basahin niyo po. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Ano po sa Tagalog ang wealthy? Mayaman. Ang wealthy, higit pa yan sa rich. Di ba ang mayaman is rich? Kapag wealthy, mas matindi pa yan sa rich. Sino ba bang ang wealthy na kilala natin sa Pilipinas? Henry C. May-ari ng SM. Okay, Lucio Tan. Kilala niyo ba si Lucio Tan? May-ari ng airlines na eroplano na sinasakyan natin. Yung PAL, Philippine Airlines. Hindi lang po eroplano, hindi lang po siya may-ari niyan. Marami pang mga company na pagmamay-ari ni Lucio Tan. Gokong Wei. Ilan niyo ba si Gokong Wei? May-ari ng Gateway. May-ari ng Robinson. Diba? Si Gokong Wei. At marami pang iba. Ilan niyo ba si Larry Ligan? O, sino pong nakakilala ng Larry Ligan? Kahilira ko ba siya kay Henry C? Hindi. Kasi hindi ako wealthy. Nasunod po natin, pag mga taong mayayaman, kilala. Sa panahon nila, kilala si Zacchaeus na mayaman. Okay. Bukod na siya, bakit siya mayaman? May dahilan kasi, bakit kayo maman? Bakit siya mayaman? Ano bang trabaho? Negosyante pa siya? Gumagawa pa siya ng signage? Siya ba ay may-ari ng factory? Bakit siya yumaman? Ha? Gumawa ng shabu. Wala pang shabu noon. Tabako, siguro mayroon na. Siya ay isang chief tax collector. Kumbaga sa ating panahon ngayon ay anong department sa gobyerno ang tax collector? Maniningil ng buhis. Sa Pilipinas, ano po bang tax collector? BIR. Di ba? Yung magbabayad ng tax. Bakit yumaman ang maniningil ng buhis? Dahil siya ay kurap, magnanakaw. Kaya pala siya yumaman dahil sa kanyang pagiging magnanakaw. Okay, ngayon matunog sa Pilipinas, maraming mayaman, sobra-sobra ang yaman. Bilyones, trilyones, maraming pera, wealthy. Sinasabi nila mahirap ang Pilipinas, pero pag naririnig mo ang kwento ng mga ninakaw, trilyones. E di mayaman pala ang Pilipinas, wala kang may nakawin ng ganong kalaki kung mahirap. E bakit lumabas tuloy na, ibig sabihin, ang yaman pala ng Pilipinas. Kaban-kaban ng mga mali-malitang mga pera ang ninanakaw. Okay, sino pong mga nabalitang magnanakaw, huwag na natin pag-usapan, baka makasama pa tayo sa demanda. Si Zacchaeus na lang ang pag-usapan natin na nakahilira sa mga blood control, na nakahilira ng mga magnanakaw din. So sa tingin niyo po, mabuting tao si Zacchaeus? Mabuting tao po ba siya? Dito pa lang, malalaman mo na bad. Sabi ni Sister Raleigh, bad yan. Diba? So very bad itong taong ito. Mayaman nga siya, pero masama kasi magnanakaw. Hindi po natin hinuhusgahan.
ayon sa kwento dito sa Lucas. Okay, itong mayaman na ito na magnanakaw. Okay, bukod na siya ay nagtatrabaho sa BIR, kumbaga sa Pilipinas, maniningil ng buhis, mayaman. Ano pa siya? Ano pa si Zacchaeus? He wanted to see who Jesus was. But being a short man, maiksi. So, ibig sabihin, anong tawag sa atin sa Pilipinas ang short man? Panda. Ano pa? Pansot. Onano. Nakakita na ba kayo ng onano? Si Dagul. Ang mga maliit na tao, pero matanda na. Ano po ang uniforme kapag nagtatrabaho ka sa BIR o nasa gobyerno, sa tax collector? Ano pong suot? Di ba mga naka-Amerikana, naka-barong, ang ganda ng pantalon ni Gerald. Di ba? Crush ko yung pantalon ni Gerald. Kaya hindi ko napigilan kanina na tinanong, ang ganda naman ang pantalon mo. Sabi niya, yan lang yan sa ano. Huwag na natin sabihin kung saan. Alam niya na yun. Pero ang ganda. Higit pa yan sa ganda ng kasuotan. Alam niyo po ang tao, malalaman mo kung may pinag-aralan, saan siya nagtatrabaho, depende sa kanya kasuotan. Pag nakasakay ka sa jeep na nakabarong, anong nasa isip mo? Karpintero? Nagtatrabaho sa bangko. Maganda ang trabaho. Pag tinitingnan mo yung kanyang balat ay makinis. Mayaman. Kapag gwapo, mabait. Pero kapag hindi ka gwapuhan, tapos naging katabi mo sa jeep, uldaper. Kapag hindi gwapo, ang inisip natin kaagad, uldaper, snatcher, iilag ka kaagad kasi bakit Iniisipin natin kaagad ng masama kapag pangit, kapag hindi ka gwapuhan. Pero kapag gwapo at nakabarong, naka-perfume, hindi ka takot. Tiwala ka kaagad. Nasundan natin, nagtiwala ka kaagad kasi may itsura at nakabihis ng maayos. Ang hindi natin alam, ang mga magnanakaw ngayon ay mga gwapo, ang mga manluloko ay mga may itsura, mga magdadangkat, mga may pinag-aralan, mga numero uno palang mga magnanakaw ay mga nakabarong. Kaya hindi pwedeng manghusga tayo sa panlabas na anyo. Dahil kung hindi mo talaga makilala ang isang tao, madali kang maloko. Nasundan ba natin? Okay. Sa kwento ni Jesus dito, ang isang taong panda. Ngunit mataas ang tungkulin. Chief. Kapag chief tax collector, director ito. Manager ito. May posisyon ito sa gobyerno. Mataas ang kanyang katungkulin. Ngunit, mataas ang tungkulin, yun nga lang, masama. Dahil magnanakaw. Nasa gobyerno nagtrabaho, pero magnanakaw. Pero bakit hindi nakukulong? Kasi malakas. Pag malakas ka sa gobyerno, kahit nagnanakaw, wala lang. Pero subukan mong wala kang tungkulin sa gobyerno. Nagnakaw ka ng asin, nagnakaw ka ng ulam, nagnakaw ka ng bisikleta sa kapitbahay, kulong ka kaagad. Damputin ka kaagad. Pero itong mga nagnakaw ng mga milyon-milyon, nagpapahayakay, nagpapapunta sa ibang bansa. Di ba? Parang unfair. Ito ang sitwasyon ni Zacchaeus. Now, this man, director, chief tax collector, nakabarong, naka-Amerikana, pandak nga lang, meron siyang marugdog. Bagamat siya'y masama, na-intriga si Zacchaeus, siguro, hindi po na rin siya ni Lord. Ang isang makasalanang magnanakaw, nagkaroon ngayon ng burning desire. Sabi natin, burning desire.
magkaroon siya ng interest, una, na nagiging chismis sa kanya, naging entrega sa kanya, sino ba itong Jesus na ito? Na bumisita ngayon, pumasok ngayon sa kanilang lugar sa Jericho. Okay, papunta na si Jesus. Di ba kapag may mga taong kilala, halimbawa nandito tayo, pag mayroong maraming taong dumadaan, anong nangyari sa atin? Ba't ang daming tao? May prosesyon. Para ma-attract ang mga tao na maraming, para ma-attract pag may prosesyon, kapag may mga dumadaan dyan, anong ginagawa? Nagkaroon ng drum and bugle, di ba? Turug, tug, 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 tug. Pag may mga ganyang, malayo pa lang, nandun pa lang sa Biblia, narinig na natin. Anong reaksyon natin? Di ba nagtakbuhan tayo? Sisilip tayo diyan, titingnan kung sinong dumadaan, anong meron. Ganitong nangyayari sa kanilang panahon. Ang daming tao. Ngayon si Sakeo, nag-opisina, naka-on duty si Sakeo. Dahil sa narinig niyang balita tungkol kay Jesus, dali-dali siyang tumakbo. Ang pantak na tao, imagine yung parang si Dagol na naka-Amerikana. Di ba? Karamihan mga pantak, sakang. Imagine mo si Sakis, kasi pantak short man. Na ganyan din, naka-Amerikana siya, naka-necktie. Pantak. Umalis siya sa kanyang opisina dahil, ay, nandyan na yung Jesus. Di, takbuhan na yung mga empleyado na pumunta sila ngayon sa kinaroroonan ni Jesus. Kaya lang may problema si Sakeo. Sa dami ng tao, matatangkad pa yung nauna. Nahirapan ngayon si Sakeo, paano niya makita si Jesus? Doon ang problema. Gustong-gusto niyang makita. Anong gagawin? Hello? Anong gagawin ni Sakeo? Ang ginawa, nag-iisip siya, ano gagawin ko dito? Hindi niya kayang makita si Jesus kasi ang daming taong nakakaharang. Papasok siya sa ilalim ng mga dito, sa pangapaan ng mga tao. Gagapang si Sakeo. Hindi rin pwede. Bakit? Inakabaro, gumagapang. Ayaw niyang makikisingit, makisiksik, kasi nagsiksikan yung mga tao. Pero dahil sa kagustuhan niya, marugdog. Okay, ito yung sinasabing burning desire. Hindi papayag si Sakeo, hindi ako papayag na hindi ko makita si Jesus. Di ba? Ang purpose niya to see Jesus. Di ba? Ang layunin niya, makita niya si Jesus. So, naggumawa kapag gusto may paraan. So, naghanap siya ng paraan. Anong naisip niyang paraan? Naghanap siya ng puno. Diba? Na tinatsansya niya, yung puno na yun, doon dadaan si Jesus. Kasi parang papunta doon si Jesus. So, pinunahan niya na, mabagal man yung takbo, lakad ni Jesus kasi sa dami ng tao. So, tumakbo ang unano, nakita ang sycamore fig tree. Sino pong nakakaalam ano pong klaseng punong ito? Di ba maraming klaseng puno? May nara, akasya. Ito, madalas na mga puno sa kalsada. Ang puno na yun, mga kapatid, ay sycamore sa Tagalog. Sa English, sycamore fig tree. Alam niyo po ba ang itsura nito? Ang itong punong klaseng puno na ito ay ang kanyang katawan maraming tinik. Nakakita na ba kayo ng puno na maraming tinik? Yung dul-dul ba yun? Yung may tinik na puno na kapag niyakap mo, siyempre, cactus, di ba? So parang cactus, siguro, matinik-tinik itong puno. So mahirap din akyatin. Nakita niyo po yung hadlang
Napakaraming hadlang ni Zacchaeus na ang gusto lang naman niya ay makita si Jesus. Pero unang hadlang, mga tao. Sundan natin, mga tao mismo ang naging hadlang kay Zacchaeus. Ano pa? Yung puno. May puno na sana, matinik naman. Pero dahil gusto, burning nga burning desire. Kapag gusto, may paraan. Humanap talaga siya ng paraan. So kahit matinik, tinitiis niya, nagkasugat-sugat. Ang nakabarong na punano, nagtrabaho sa gobyerno, mataas ang tungkulin, umakyat sa puno. Nakakyat siya, sabi dito, nakakyat. O, tingnan niyo po. Pag-akyat niya, so hiran, di ba? So, lalo pang kung hindi lang siya naglalakad, tumakbo siya at umakyat, climb sa sycamore fig tree dahil gusto niyang makita si Jesus. Since Jesus was coming that way, dadaan doon sa sycamore tree. Magaling si Zacchaeus magtsansa, diyak doon yan siya dadaan. Okay. Dumaan na nga si Jesus doon. Pagdating doon, tingnan niyo po. When Jesus reached the spot, sa lugar na inakyatan ni Zacchaeus sa sycamore tree, Jesus looked up and said to him, at bakit naman din si Jesus doon huminto sa tapat ng puno? Sikreto lang siguro sana yun ni Zacchaeus, na nagtatago din siguro siya sa mga dahon. Kasi nakakahiya kaya yung director ng BIR, kilala siyang nagtatrabaho sa gobyerno, naka-Amerikana. Tapos nandoon sa ibabaw ng puno at sumisilip kay Jesus. Kung sino nagtatago naman siya, bakit siya nagtatago? Magnanakaw. Alam niyang magnanapakasalanan siya. Kaya tinago ang sarili sa mga dahon ng puno at sumilip. Ayun pala yung si Jesus. Pagtingin niya kay Jesus, nagkasalubong yung kanilang mga mata. Tinitingnan siya ni Jesus. At anong sinabi ni Jesus? He looked up, Jesus looked up, tumingala si Jesus, at sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, come down immediately. Bumaba ka. Bilisan mo, immediately. Bumaba ka. Dahil pupunta ako sa bahay niyo. Tanong, paano nakilala ni Jesus si Zacchaeus? Bakit binanggit niya kaagad ang pangalan ni Zacchaeus? Zacchaeus, naog dong, naog. Bumaba ka, Zacchaeus. Hello? Hindi ba nakapagtataka? Si Zacchaeus, gusto niyang makilala si Jesus. Gusto niyang makita si Jesus. Pero yung tao na kanyang gustong makilala, nakilala siya. Sundan natin, ang tanong, bakit siya nakilala ni Jesus? Dito mga kapatid, isa sa mapapatunayan na si Jesus ay Diyos. Dahil kilala ng Diyos lahat ng tao. Kahit tayo ngayon sa oras na ito, kilala tayo ni Jesus. At alam na alam ni Jesus anong klase buhay meron tayo. Alam ni Jesus na meron kang problema. Alam ni Jesus na meron kang pagsubok na pinagdaanan. Walang naitago sa Panginoon. Paano natin nalalaman? Tingnan niyo po dito. Kilala ni Jesus si Zacchaeus. At mini-mention niya talaga, binabanggit niya ang pangalan ni Zacchaeus. Anong sabi ni Jesus? Zacchaeus, bumaba ka dito.
Dali-daling bumaba si Zacchaeus. Kung kanina, hirap na hirap siya umakyat dahil matinik ang puno, nagpadaus-us na sa baulin na iniisip yung mga talas ng tinik. Diretso siyang bumaba. Dahil anong sabi ni Jesus? Pupunta ako sa bahay niyo. Ang ibig sabihin, huwag ka na magpapahirap ng akyat diyan. Total, pupuntahan kita. Sundan natin. Yung interest ni Zacchaeus na makita si Jesus, dinagdagan ni Jesus. Hindi mo lang ako makita. Pupunta ako mismo sa bahay. Mga kapatid, kung halimbawa darating sino bang mataas sa Pilipinas? Si BBM. Kung maka-BBM ka, nandito si Ate Hilda, at sasabihin na pupunta ako sa bahay niyo. Ano sa tingin niyo? Anong nasa isip niyo kaagad? Yung mataas na tungkulin sa bansang Pilipinas, pupunta sa amin. Nakita si Zacchaeus ay must stay at your house. Ano, tingnan natin yung reaction ni Zacchaeus. Tingnan niyo po. So he came down at once and welcomed him gladly. Ano po ibig sabihin ng gladly? Hello? Ano po sabihin ng gladly sa Tagalog? Alam ba natin anong ibig sabihin ng gladly? Masaya. Higit pa sa happy. Hindi dito nilagay, and welcome him happy. Gladly. Hello, yun pala yung gladly. Masaya. So yung unano ngayon, talaga, pupunta ka doon. Tingnan natin yung reaction niya. Pupunta po kayo sa bahay namin. Sige po, sige po, sige po, tara po. Ginawakan siguro kaagad ang kamay ni Jesus at hawak-hawak niya. At pumunta sila sa bahay. Pagdating nila sa bahay, pakinggan ang nangyari. Tingnan niyo po. All the people saw this and began to mutter. Maritis. Began to mutter. Maritis. Nagmaritis ngayon ang mga tao. Bakit? Alam nila sino si Jesus, naggumagawa ng himala, mabait na teacher, kagalang-galang na teacher, tinitingala ng mga tao na Mesiyas, Panginoon, Guro. And yet, ang kanyang sinamahan ay magnanakaw, makasalanan, kahawak-hawak ang kamay, at nabalitaan ng mga tao, narinig ng mga tao, na pupunta si Jesus. Maraming tao sana sa amin siya pupunta. Sana si pastor magbisitisyon din sa amin. Si pastor lagi na lang doon sa mga mayayaman. Dito din sa amin kahit mahirap kami. Gusto ko rin bisitahan kami ni pastor. Maraming mga tao na gustong si Jesus doon din sa bahay nila. Pero saan pumunta si Jesus? Hindi sa mabait. Pumunta siya sumama si Jesus sa He began to matter. He has gone to be the guest of a sinner. Ba't siya pumunta doon? Magnanakaw yan, flood control yan. Ba't siya sumama doon? Pag nakita niyo si Pastor Larry, nakasama ang mga lasingko, ang mga adik, ang mga pokpok, mga makasalanang mga tao, anong iniisip? Anong chismis kay Pastor Larry? Alam mo, nakita ko si Pastor Larry kagabi. Kasama niya yung bayaran niyang babae sa kanto. Ay, ano nangyari kay Pastor? Ang cheap niya naman. Kati, kadiriya. So, ito yung chismis ng mga tao. Bakit si Jesus sumama sa kanya? Makasalanan yung magnanakaw yun. Siguro gusto humingi si Jesus ng share sa ninakaw niya. So, ang daming chismis. Pagdating sa bahay, anong sabi ni Jesus? Pakinggan niyo po. Sabi ni Jesus. But Zacchaeus stood up and said to the Lord,
Look, Lord, pagdating sa bahay, nasa loob na sila. Ano sabi ni Zacchaeus? Sa tuwa ni Zacchaeus, na binisita siya ni Jesus at nakausap sila ng face-to-face, hindi lang online, hindi lang niya napanood si Jesus sa messenger at sa online, kaharap niya na ngayon yung Panginoon na sinasabi, kaharap na ngayon ni Zacchaeus, na-encounter niya, nakatagpo niya na si Zacchaeus. Anong sabi ni Zacchaeus? Sa tuwa ni Zacchaeus, sabi ni Zacchaeus, Lord, narito ako. Mula ngayon, Panginoon, ibibigay ko kalahati sa aking mga ari-arian, ibibigay ko sa mga mahihirap. At ito pa, kung meron akong ninakawan na kahit sino, if I have cheated anybody out of anything, sabi niya, I will pay back 4 times the amount. Ilang doble? 4 na beses. Kalahati, Panginoon, ng aking mga ari-arian. Kung meron siyang trilyon, kalahati, ipamigay niya sa mga mahihirap. At kung meron siyang ninakawan, ibalik ko sa kanila ng 4 na beses. Anong nangyari sa magnanakaw na ito? Ang ibig sabihin, nung nakatagpo niya si Jesus, naramdaman niya, naranasan niya ang presensya ni Lord at nagkaroon siya ng pagsisisi. Sundan natin, ang tao pala, kapag makatagpo ang Panginoon, nagbabago. Hello? Ang mga tao na hindi nagbabago, ang ibig sabihin, hindi yan nakatagpo si Jesus. Nakuha niyo po ba ang ibig sabihin? Kapag may nakita tayong miyembro, nagsasabi na born again, pero walang pagbabago, paulit-ulit, ang bisyo, paulit-ulit, yung kanyang kahinaan ng nakarang taon, 2024, kahinaan ng 2025, 2026 na, hindi pa rin nagbago, paulit-ulit pa rin, na may damage na nagawa. Mga kapatid, hindi totoong Kristiyano yan. Hello? Ang tao, ang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano pero walang pagbabago, kapatid, magdududa ka na, baka hindi yan totoong Kristiyano. Dahil ang totoong na Kristiyano, totoong nakakilala kay Kristo, ang magpapatunay nito ay tunay na pagbabago. Tunay na Kristiyano, tunay na pagbabago. Sabihin po natin, tunay na Kristiyano, tunay na pagbabago. Piki na Kristiyano, piki ang pagbabago. Nasunod natin, makilala mo ang tunay at hindi sa pamamagitan ng buhay. Tingnan niyo po ang taong ito, si Zacchaeus. Magnanakaw, kilala, yumaman sa pagnanakaw. Pero nung araw na nakatagpo niya si Jesus, ano pong sabi niya? Panginoon. Anong ibig sabihin na bakit ibalik niya, ipabigay niya ang mga kayamanan? Ibig sabihin, nagsisisi. Ibig sabihin, gusto niya nang magbago. Ibig sabihin, gusto niya nang baguhin ang buhay niya. Hindi na siya magnakaw. Dahil nalunay yung mga perang ninakaw niya, ibalik niya sa mga tao. Bakit sa mga tao niya ipamimigay? Kasi buhis kaya ng mga tao yun.
na dapat pakinabangan ng mga tao, inapunta lang sa kanya. Ang mga ninakaw ng mga dito sa Pilipinas, na kaya maraming mga Pilipino ngayon naghihirap. Bakit nasaan ba ang pera ng mga tao? Di ba ang buhis pera ng mga tao yun? Napakinabangan lang sa ilang mga tao. Yumaman sila. Dapat ibalik sa mga Pilipino. Dapat, ang mga Pilipino ay dapat mayaman. Ang mga Pilipino dapat huwag tayong maghirap. Hindi tayo maghirap. Bakit? Marami pala tayong pera. Ma-hospital pala dapat tayo. Wala nang bayan. Diba? Kasi marami palang pera ang Pilipinas. Trilyon-trilyon. Dapat ang mga Pilipino bigyan ng mga puhunan para magnegosyo. Bigyan ng tigi-isang sasakyan. Anong talent nitong batang to? Gusto mong magnegosyo, gusto mong magtayo ng factory para maraming empleyado. Hindi na mag-abroad. Dito lang sa Pilipinas, magtatrabaho na. Hindi na kailangang umalis pa. Pero bakit nagkaganon? Kasi ninakaw ang pera natin. So, yun pala, sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, maraming sakiyo. Dumarami ang mga sakiyos sa Pilipinas. Pero, ano ang solusyon para ang Pilipinas magbago? Katulad ni Sakiyo, kailangan din makatagpo nila si Jesus. Mga kapatid, nakita natin dito, ang tunay na pagbabago, makatagpo si Jesus. Makilala kung sino ang Panginoong Hesus. Makilala natin ang Panginoon kapag meron kang interest. Kamukha nung pagpunta natin sa church. Kung wala kang planong magsimba, hindi talaga mangyayari yun. Nasundan natin? Yung mga wala rito ngayon, nagplano talaga yun na hindi sila pupunta sa church. Dahil kung merong plano at marundog na plano, kapag sinabing marundog mga kapatid, intense desire, burning desire, kahit maraming hadlang, hindi siya mahaharangan. Tingnan mo si Sakiyo, ang daming hadlang. Unang hadlang sa kanya, mayaman ako. Kilala ako ng bayan, sikat ako. Ang dami kong ari-arian. Bakit ako makikisali dyan sa mga born again na yan? Ang unang kalaban mga kapatid sa tao ay sarili. Pero, dahil si Zacchaeus, meron na siyang laman ng puso niya na napagod na siya, gusto niya nang magbago. Kaya, alamin ko nga kung sino pa talaga ito si Jesus. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Okay? Sundan niyo po? Ang isang taong mayaman, nagpakumbaba. Ibig sabihin mga kapatid, ang unang hadlang, bakit ang Kristiyano hindi nagbago? Bakit may mga taong hindi pa rin nagbago? Pride. Pride. Hanggang nasa puso ng Kristiyanong ito, unang taong ito, yung garbo, yabang sa puso, kahit kailan mga kapatid, hindi mo mararanasan ang tunay na pagbabago. Dahil unang hadlang ay sarili. Sabi natin, sarili. Bakit ako pupunta dyan sa gateway? Marami namang mga airport, mga mayayaman na simbahan na maaliwalas, malamig. Ba't ako magtataga dyan? Lumang bahay, lumang building. Dapat doon ako sa mga magagarbong simbahan. Bakit? Wala naman akong kasalanan. Bakit ako'y pupunta sa church? Kapag gano'n ang mga kaisipan, hindi talaga makakarating. Nasundan natin. Pero si Zacchaeus, hindi niya tininan yung mga panlabas na anyo. Binaba niya ang sarili niya, tinansa ng tapin niya yung pride niya. Pangalawang hadlang. Bukod sa sarili, pangalawang hadlang ay mga tao. Di ba, papunta na siya? Ano nangyari? Hindi siya makalapit kasi maraming tao. So, ibig sabihin, minsan mga kapatid, ang hadlang din ay tao.
Pupunta na sana ako, pastor. Magsisimba na sana ako sa church nyo. Kaya may mga tao nakakainis. Minsan, ang mga tao ay hadlang din. Naranasan nyo? Doon na lang ako sa simbahan na walang nakakilala sa akin. Narinig niyo yun? Ibig sabihin, may hadlang. At ang masakit na hadlang, tao. Di ba kaya si Sakio hindi makalapit? Kasi maraming tao. Pero, tumigil ba si Sakio? Tumitingin ba siya sa mga tao? Ano ngayon kung kayo makakahadlang? Bakit? Wala bang ibang paraan? Sundan na yun? Nasundan natin? Gumawa siya ng paraan. Okay, pangatlong hadlang. May paraan na sana. Matinik naman. Matinik ang puno. Mga kapatid, maraming tinik sa buhay. Tinik minsan, walang pera. Tinik minsan, problema. Problema sa bahay, problema sa kapitbahay, problema ng hapati-pusa na sipa, na walang kinalaman. Lahat tingin mo sa mga tao ay tinik. Tinik ka sa buhay ko. Di ba? May mga taong tinik sa buhay. Mga sitwasyon, tinik sa buhay. Bakit ba tayo mahirap? Mga tinik. Ang dami mong tinik. Walang budget. Tinik. Pero hindi pa rin niya nakahadlang kay Zacchaeus. Nakita mo? Ang gusto ni Zacchaeus, makita talaga si Jesus. Pero kahit sang katerbang hadlang, hindi siya tumigil. Nanalo ba si Zacchaeus? Yes. Natupad ang kanyang nais. Nakita niya ngayon si Jesus. Sa kabila ng maraming hadlang, kapatid, hindi siya tumigil. Ang ibig pong sabihin niyan ay sa English, burning desire. Narinig mo na sa sarili mo, gusto nating maglingkod. Taas mga kamay. Gusto niyo bang maglingkod? Okay, ulitin ko. Mali pala yung tanong ko. Mali yung komando. Gusto nyo itaas ang kamay, gusto nyo maglingkod, maganda yung, hindi ko inuutusan na tumaas ang kamay. Sino sa atin ang gustong maglingkod sa Panginoon? Okay, hindi ko sinabing itaas ang kamay nyo. Okay? Sino sa inyo ang maglilingkod sa Panginoon? Ibig sabihin, ikaw mismo, sa sarili mo, nagtaas ka ng kamay kasi gusto mong maglingkod sa Panginoon. Na hindi ka napataas ng kamay kasi sinabi ni Pastor. Sinabi ni Pastor, nataas kamay eh. Nakakahiya naman, ako lang ang hindi nagtaas. Pwede kang magtaas ng kamay na ayaw mong gawin. Hello? Pwede kang pumunta sa harapan sa mag-altar call. Pupunta ka din. Maraming pumuntas dito sa harapan dahil tinawag ni Pastor. Pero wala ka naman talagang plano na mag-forward. Nag-forward ka lang kasi ikaw na lang natira dyan sa upuan. Halos lahat ay nandito na sa harapan. Kaya parang nakikisabay ka na lang. Paano mo mapatunayan na totoo kang lumapit sa Panginoon? Totoo kang nagsisisi? Ang totoong Kristiyano, merong totoong pagbabago. Okay. Totoong Kristiyano, anong sagot? Ang totoong Kristiyano, totoong pagbabago. Bakit walang pagbabago? Ibig sabihin, hindi totoo. Hindi na si pastor ang magsabi. Hindi na ikaw ang maghusga. Ay, hindi Kristiyano yan. Hindi mo na tungkulin yan na husgahan. Kasi bawal manghusga. Pero, mga kapatid, isa lang ang palatandaan ng tunay may pagbabago. Sundan natin, paano? Si Zacchaeus, dahil tunay siyang lumapit sa Panginoon, nagbago. Kung ang isang kriminal, kung ang isang magnanakaw
ay kayang baguhin ng Diyos. Ikaw pa kaya? Hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka naman kriminal. Wala ka namang record na matindi ang kasalanan. Kung ang matindi, malaking mga kasalanan, kayang baguhin ng Diyos, yan, ikaw pa kaya? Okay. Merong kwento. Kwento muna tayo. Merong tatlong pari. Okay, may tatlong pari. Nag-usap-usap silang tatlo. Nagtatapadan mga fathers. Pari-pariho lang naman tayong mga pari. Ang ating samahan, brotherhood natin, panding tayo, transpal. Gusto ko mangyari sana sa ating tatlo, na total, mga barkada tayo, magkaklase tayo sa seminaryo, may mga sikreto kasi sa buhay natin na kailangan na magkakaalam. Tayo lang tayong tatlo lang. Okay, magtatapat nga tayo. Kasi pari-pariho tayong mga pari, may kanya-kanya tayong mga kahinaan. Sabi nung isang pari, sige, mag-confess tayo kasi ang mga tao, nagkukumpisan sila ng kanilang makasalanan sa atin. Pero tayo, saan tayo magkukonfess ng ating makasalanan? Sa ating tatlo. Sabi ng pari number 1. Okay, makinig kayo ng mabuti sa kwento. Baka may matutunan kayo. Sabi ng pari number 1, alam niyo mga tol, mga pari, ang kahinaan ko talaga. Kaya ako nagpari. Dahil ang kahinaan ko talaga, immoral ako. Ang daming mga batang mga maliliit, namumulistya ko. Napakonsensya ako. Walang nakakaalam nito. Talagang father, oo. Yung mga bata dyan, dumaan na yan sa akin. So mabigat na problema, walang nakakaalam. Alam ba ng mga madre yan? Wala. Sikreto nga yan. Tayong tatlo lang nakakaalam. Sabi nung isang pari, bigat naman ang kasalanan mo, father. Ikaw naman, father, pari number 2, alam niyo po ang akin namang sikreto na katago-tago kong kasalanan. Alam niyo yung mga offering? Inutusan ko yung mga sakristan na mag-iwan ka lang ng barya dyan, dalhin mo sa sikretong kwarto ang mga pera. Kaya ang dami mong sasakyan. Ang dami niyang sugal. Kaya sugaron ako, tumaero ako. Sugat sabi ng isa, grabe naman ang bibigat ng mga kasalanan niyo. Sabi ng pari number 3, ano yung sa'yo? Napaka-immoral mo naman. Nilabutan ako. Sabi nung isang pari. Sabi nung isang, ano naman sa'yo? Ang corruption niya. Nagdadasal tayo sa mga kurap na gobyerno, pero ikaw pala, number 1 ka palang kurap. Oo nga po, sabi nung yung unang pari at pangalawa, sisi, oo nga po. O ikaw naman, pangatlo, ano naman ang kahinaan mo? Ayun na nga, kanina pa ako nag-iisip eh. Yun na nga ang problema ko eh. Well, ano bang problema? Ano bang kahinaan mo? Nangangati na yung dila ko. Kanina ko pa iniisip. Dahil nagpaplano na nga ako kung kanino ko ito ikukwento yung mga sikreto niyo. Dahil sa totoo lang, ang kahinaan ko talaga ay chismoso. Chismoso kasi ako. Ngayong narinig ko mga kwento ng buhay niya, yung mga tinago-tago niyo, papaano na yan? Nalaman ko. Sabi ng dalawang pa rin, po, kaya nga tayong tatlo nag-uusap. Iyon nga ang kahinaan ko, chismoso ako eh. Hindi ako immoral, hindi ako magnanakaw, chismoso ako. Kaya ngayon, papunta na ako ngayon kung kanino ako mag-chismis. Sinong matinding kasalanan? Yung chismoso, parang simple, no? Hindi magnanakaw.
hindi immoral, parang malinis. Bakit? Kahinaan ng iba ang kalakasan niyang ichismis. Nasundan niya po? Pero matinding kasalanan, paninira ng kapwa. Magsisi na sana ang dalawa nang dahil sa kahinaan itong isa na chismoso, nasira ang kanilang samahan. Sa tingin niyo, ipagpatuloy pa ang kanilang banding? Sa tingin niyo, ipagpatuloy pa yung kanilang magandang sa pinagsamahan na magtutulungan, magpalakasan? Okay na sana kasi kahit papaano may kahinaan sila, may magsisisi na sila. Dahil sa marites na pari number 3 nasira. Ito yung kahinaan na para siyang anay. Tingnan niyo po yung poste. Nakakita ba kayo ng poste na may anay sa loob? Nakita niyo po magandang itsura. Matibay. Pero yung poste na may anay sa loob, hindi nakikita. Nasundan niyo po? Pero malalaman mo na lang isang araw, bumabagsak ang poste na ito dahil naubos na pala ang loob. Kinukot-kot na ng, sinisira na ng anay. Mga kapatid, ang nakakasira sa samahan ay dila. Kaya mga kapatid, sabi ni Santiago, mag-ingat sa ating mga dila. Ang dila, maliit lang na bahagi ng ating katawan. Maliit lang yung dila. Pero, grabe ito, mahira. Sundan natin, grabe ito makakasira. Para itong palito ng posporo. Ang palito ng posporo ay parang napakaliit lang. Pagkano lang naman ang posporo. Pero isang palito. Pero kayang sunugin ang buong building. Kayang siwasakin, sirain ang buong syudad. Anong gagawin? Isang napakaliit na piranggot na palito ng posporo. Kayang paliyapin at wasakin ang buong syudad. Sabi ng Bible, ang ating mga dila ay parang palito ng posporo. Maliit lang yan, pero kayang wasakin. Mga kapatid, kung meron na pagbabago, simulan ngayon sa 2026. If we try to evaluate our church, let us deal straightly and squarely. Ano po ang naging sanhi? Bakit ang ating church madalas nagkakaproblema? Ang problema po kapatid, dila. Kaya hanggat hindi matigil ang kapangyarihan ng kahinaan, paikot-ikot. Kailan pa? Dapat ang solusyon, bawat isa sa atin lumapit at makatagpo si Jesus upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Saan ang pagbabago magsimula? Hindi sa ibang tao, kundi ikaw, ako mismo. Sabi mo sa sarili mo, ako mismo. Huwag tingnan ang kahinaan ng iba, kundi mismo ang kahinaan natin. Sundan po natin. Okay. Another kwento. Last na lang to. Sabi nung Father,
mag-resign na po ako sa kumbento. Bakit? Hindi ko na po kaya. Daming kwento na nakakasira sa akin. Alis na lang po ako. Tanggapin niyo po ang aking resignation, Father. Pagka mag-resign, solusyon ba talagang umalis? Opo, Father, dahil napagod na po ako. Okay, sige, ganito na lang, anak, sabi nung pare. Bago ka mag-resign, may ipapagawa muna ako sa iyo. Sabi nung pare. O ano po ang gagawin ko, Father? Kumuha ka ng baso, hindi mo makahira ng baso. Sabi ni Father, kumuha ka ng baso, punuin mo ng tubig. Kailangan puno, ha? Ngayon, habang bitbitin mo to, umikot ka ng 5 beses sa kumbento. Kailangan, kung puno yan, kailangan, pagbalik mo, ikot mo ng 5 beses sa kumbento, kailangan puno pa rin yan. Sundan nyo? Kapag nabawasan yan, hindi ko tatanggapin ang resignation ko. Sundan nyo? Kailangan walang mabawas yan. Iikot ka, bitbit mo yan, kailangan walang mabawas. Sabi ng empleyado sa kumbento. Sige po, yun lang, simple. Okay. Ngayon, ang ginawa niya, nag-umpisa na siya. Anong gagawin mo para walang mabawas? Lagi niyang tinitingnan yung baso. So, dahan-dahan siya. Lakad. Lagi siya nakatingin sa baso. Masilan. Kasi, hindi mapapa-approve yung kanyang resignation, yung kanyang gusto, kapag nabawasan. Nakaikot sa 1 beses. May mga asong nagtakbuhan. Ganyan. So, kapag tatakbo siya, anong mangyari? Matapon. Te! Takbo. Maingat siya. Habang naglalakad siya, may nagkukwentuhan naman sa ano. Tinawag siya. Brad! Ano yan? Maingay. Habang paikot-ikot siya, ang daming disturbo. Nasundan niyo? Pre! Lagay mo na dito tayo, pre! Pag lumingon siya, huwag na kayong maingay. Huwag niyang pansin, hindi niya pinapansin lahat ng dinadaanan niya. Nakarating siya doon sa 5 beses. May nabawas? Wala. Bakit? Hindi pinapansin lahat ng mga nakakadistract sa kanya. In short, ang mensahe, focus. Mga Kristiyano, ang daming distraction. Nangako ka kay Lord, this year 2026, ayaw ko na magpadisturbo. Gusto ko itong taon na ito, focus sa Panginoon. Focus sa gawain ng simbahan. Focus. Maraming mga nagtakbuhan dyan, may mga aso, may baboy na irumbuang, may mga hassle sa buhay, may mga problema na minsan nadapa ka, pero saan ka nakatingin? Yung baso, kung
ito si Jesus. Kapag nakatingin ka lang lagi kay Jesus, may mga tukso. Tagay dito, pre. Sama ka sa amin. Magkukwentuhan tayo. Alam mo, si kapatid na ganyan, shh, wala akong narinig. Wala akong nakita. Bingi ako sa mga chismis. Wala akong nakitang paninira. Wala akong nakikitang kasalanan ng iba. Hindi mo makikita ang kahinaan at kasalanan ng iba kung nakapokus ka lang kay Kristo. Ang lagi lang nating nakikita ay si Jesus. Alam nyo, si Pastor, tahimik. Gayahin natin si Sister Rally. May nagkukwento, ikaw nang magsutsot sa sarili mo. Mayroong lumapit sa iyo. Alam mo, sis, alam nyo mga sisters, si Pastor pala. Bakit? Ang pag-usapan natin, si Jesus. Gusto na natin? Ang pag-usapan natin, ano bang project ngayon sa church? Ang pag-usapan natin, saan tayo pwede mag-volunteer? Ang pag-usapan natin, yung nakaka-grow, lumago tayo. Ang pag-usapan natin, paano tayo dumami. Ang pag-usapan natin, yung mga kwento sa Bible. Ang mga kwento ng pagbabago. Burning desire. Ngayon, sino sa atin ang merong burning desire to grow? Na lumago at magbago. Dalawa, lumago ka at magbago. Hindi ka pwedeng magbago kung hindi ka lalago. Sino pong gustong lumago sa kanyang pananampalataya? Walang pagbabago, mga kapatid. Kahit taon-taon kang mangako na magbago, kahit oras-oras kang nakukonsensya na sa ating mga kahinaan, kapag hindi natin tutuldukan, mga kapatid, year after year, taon-taon, nagpalit-palit na ang taon, pero ang buhay natin, ganon pa rin. Kasi ibig sabihin, hindi tayo lumalago. Nasunod natin, kahinaan natin noon, kapintasan noon, ngayong year na ito, yun pa rin. Kaya kapag kinumusta, kumusta sister? Ganon pa rin. Ibig sabihin, walang nagbago. Ang tamang sagot, ang dapat na sagot ay, kumusta Brad? Ay ito, mas mabuti kaysa dati. Ang karaniwang sagot, ganun pa rin. Tulad ng dati, walang asenso, nangungutang pa rin. Ganun pa rin. Maritis pa rin. Di ba? Ganun pa rin. Tumitingin pa rin sa iba. Walang pagbabago dahil walang paglago. Dahil kung kani-kanino nakatingin. Yung example dito, huwag ninyong kalimutan. Focus on Jesus. Dahil kapag nakatuon ka kay Jesus, wala kang nakita sa kahinaan at problema ng ino. Kung meron mang Bible sharing, may pre-request sa halip na ikwento, ipanalangin. Sundan natin. Dahil once tatawid na yan sa isa, tatawid na yan sa pangalawa, tatawid na sa pangatlo, again, mangyayari na naman, ito na naman tayo. Wala pa rin pagbabago. Sundan niyo po mga kapatid, ang mensahe ay nasa magsimula sa burning desire. Nais mo ba na magsimula ng tama sa taon na ito?
lahat ng nagnanais na maging maayos ang buhay sa taon na ito, you can stand up. Personally, huwag mong tingnan ng iba. Ikaw lang sa sarili mo. Itong year na ito, magkaroon ka ng marugdog na pagkatagpo sa Panginoon. Year 2026, gusto mo ba na may something good to happen this year? O kontento ka na lang ba na year after year, yan ulit? Tapos na ang 2025, ano bang nangyari noon? Parang may laman pa siya akin. Yung pangarap ko, hindi pa rin natupad. Yung aking gustong marating, hindi pa rin nangyayari. Parang umiikot-ikot lang yata ako. Ano kaya problema? Ang problema ay sa iba tayo nakatingin. At madalas, sa iba talaga. Hindi natin nakikita yung sarili. Mas madali naman talagang pag-usapan yung iba kaysa pag-usapan ang ating mga sarili. That is why, sabi ni Jesus, looking, sabi ng Bible, looking unto Jesus. At pagkatapos mong makita si Jesus, makikita mo ngayon ang iyong sarili. Sabi ni Zaccheo, magmula ngayon, isauli ko sa mga tao. Kung meron man akong nadaya, kung meron mang buhay na nasira dahil sa akin, handa na po akong pagsisihan ito. At itigil ko na ang pagpamaninira ng kapwa. Wala tayong ibang ayusin. The most concerned people sa iyong sarili ay walang iba kundi ikaw mismo. Huwag na tayong maghintay na iba ang magsabi. Ikaw na mismo. Sabihin mo na ito sa sarili mo. Kailan natin ito simulan? Tawagin natin ang worship team. Simulan natin ngayon. Pangalawang linggo pa lang ngayon ng January. So ilang Sundays pa uli para matapos ang 2026. Marami pa. Pero kapag hanggat hindi natin simulan, mga kapatid, hindi pwedeng magtuloy-tuloy. Kasi hindi sinimulan. Ang gagawin lang ay simulan mo. At tutulungan tayo ni Lord na ito ay magtuloy-tuloy. Walang magpapatuloy kung walang nagsimula. Kaya sabi sa EBS-CBN, ako ang simula. The question is, ilan-ilan lang po tayo sa church. But if there is nobody to stand, kung wala kahit isa na magsasabi, Lord, kahit ayaw nila, ako magsimula. I will volunteer myself sa aking magsimula ang pagbabago. Bago mo tingnan ang pagbabago ng iba, tingnan natin ang pagbabago ng ating mga sarili. Dahil pag kusa nang nagbago ang sarili mo, ang mga tao na gusto mong punahin, kusa na rin silang magbago ng dahil sa iyo. Dahil nakitaan na nagbago ka, ang kapwa ay nagbago na rin. Marami nang makikigaya. At ang maganda dito, maganda ang pagkagaya. Meron mang dapat gayahin yung pagkagaya ng pagbabago. Kung si Zacchaeus kayang binago ng Diyos, how much more tayo? Magsimula po ito kung ikaw ay mayroong desire. Sabi dito, burning desire. Burning desire. Yupok natin ang ating mga ulo. And just close your eyes.
ilagay sa iyong puso burning desire. Pagnanais. We can be a light to others if we will come to the true light. Jesus is the light. Si Jesus ang tunay na liwanag na magbibigay ng liwanag sa daan ng ating mga buhay. Hallelujah. This is my desire to know Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Muli, kailangan ang meron tayong desire sa ating puso to know and to draw closer to Jesus. Nais na mapalapit sa Panginoon. Dahil kapag malapit na tayo sa Panginoon, susunod ang tunay na pagbabago. Matatagpuan ang tunay na pagbabago kapag nakatagpong natin ang Diyos na makapangyarihang magbago sa buhay ng tao. All that I adore, all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give. Just give your heart to Jesus. I give you my soul. I live for you. I go on every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Habang nakataas ang ating mga kamay, minsan pa ulitin natin, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. Lord, I offer my life
Lord Jesus, I offer to you my life. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. In Jesus' name, Amen. Palakpakan mo natin si Lord. Yes, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. God bless you. Tayo po muli makaupo, mga kapatid.